Alam mo ba bro, may mga lalaki na kahit nakakatakot sa unang tingin, hindi mo aakalain mas lalo pang nakaka-attract sa mga babae. Hindi lang dahil sa itsura o porma, kundi dahil sa mga madidilim na katangian nila na parang may magnet. Yung tipong may aura silang delikado pero sabay nakakaengganyo. Bakit kaya ganun? Bakit may mga babae na kahit alam nilang risky, mas naaakit pa sila sa ganitong uri ng lalaki? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang 5 uri ng lalaki na kahit nakakatakot, mas lalo pa ring nakaka-attract. Pero bago tayo magsimula, linawin ko lang hindi ko sinasabi na dapat mong gayahin lahat ng traits na ito. May mga bagay dito na dapat gamitin sa tama kasi kung mali ang application, baka masira buhay mo. Kaya isipin mo itong parang guide para maintindihan mo rin kung ano ang nasa isip ng mga babae at paano gumagana ang attraction sa mas malalim na level. Handa ka na ba? Simulan natin sa una. Unang uri, ang lalaki na may malalim na mystery. Ito yung tipong hindi lahat ng bagay tungkol sa kanya ay nakalagay sa mesa. Hindi siya oversharer, hindi siya madaling basahin. May mga bagay siyang tinatago, hindi naman ibig sabihin kriminal pero may lalim. Kung iisipin mo, ang mystery ay parang apoy. Nakakatakot kasi hindi mo alam kung gaano ito kalakas pero sabay nakaka-attract kasi gusto mong tuklasin. Ganito ang vibe ng misteryosong lalaki. Mga babae natural curious. Kapag nakasalubong nila ang isang lalaki na hindi agad nagpapakita ng lahat ng kulay, mas lalo silang nagiging interesado. Iniisip nila, ano kaya ang nasa isip niya? Ano pa kaya ang hindi ko alam tungkol sa kanya? At dito pumapasok ang psychological trigger. Ang tao, mas nai-excite sa bagay na mahirap makuha. Yung lalaking hindi laging available, hindi madaling hulaan, mas nagbibigay ng thrill. At syempre, hindi lahat may tapang para lapitan siya, kaya yung babaeng may lakas ng loob, mas naengganyo na kilalanin siya. Pero bro, may babala dito. Ang pagiging misteryoso hindi ibig sabihin tahimik lang palagi. Kasi kung puro tahimik at walang substance, hindi rin yan mystery, boring lang yan. Ang tunay na misteryo ay yung may lalim kang dala pwede sa karanasan, sa pananaw sa buhay, o sa paraan mong magdesisyon. Kaya kung gusto mong magkaroon ng ganitong trait, matutokang huwag ilatag lahat ng baraha sa umpisa. Mag-iwan ka ng espasyo para sila mismo ang magtanong at doon ka magbibigay ng tamang sagot. Parang chess. Hindi mo kailangan ipakita lahat ng moves mo agad, hayaan mong ang curiosity ang gumalaw para sa'yo. At ito ang dahilan kung bakit kahit nakakatakot sa iba ang ganitong lalaki, kasi hindi nila mabasa kung kaaway ba siya o kakampi, pero sa iba naman, sobrang attractive kasi may thrill na kasama. Pangalawang uri, ang lalaking may disiplina na parang bakal. Ito yung tipong hindi basta-basta natitinag ng tukso o kahinaan. May sariling prinsipyo na sinusunod kahit walang nakakakita. Sa madaling salita, matatag. Bakit siya nakaka-attract kahit nakakatakot? Kasi bro, sa panahon ngayon kung saan karamihan ay madaling madala ng bisyo, emosyon o peer pressure, kakaiba ang lalaking may matibay na backbone. Nakaka-intimidate siya. Kasi hindi mo siya basta-basta matitinag. Pero sa parehong oras, nakaka-admire kasi may control siya sa sarili. Isipin mo yung isang lalaki na kahit lasing na lahat ng tropa, siya yung marunong magpigil. O kaya naman, kahit may babaeng naglalandi sa kanya, kung alam niyang hindi tama, hindi siya basta bumibigay. Sa mata ng babae, yung ganitong self-control ay sobrang rare. At ang rare automatic na nagiging attractive. May psychological explanation dito. Kapag ang isang lalaki marunong mag-control ng sarili, ibig sabihin may mastery siya. At sa utak ng babae, mastery equals safety. Kasi kung kaya niyang kontrolin sarili niya, kaya rin niyang pangalagaan yung nasa paligid niya. Kaya kahit intimidating ang aura niya, mas lalo siyang nagiging desirable. Pero bro, hindi rin ibig sabihin na magiging sobrang strikto ka na parang sundalo. 24/7, hindi ganun ang punto. Ang mahalaga, marunong kang maglagay ng boundaries, yung tipong may mga bagay na hindi mo hahayaang babuyin o i-cross ng kahit sino, yun ang essence ng disiplina. Kung gusto mong i-develop to, simple lang ang starting point. Mag-set ka ng standards para sa sarili mo. Huwag mong hayaang madala ka lang ng agos at kapag may sinabi kang gagawin, gawin mo. Yung consistency na yan, dahan-dahan magbubuild ng respeto mula sa iba. At dito nagiging interesting.
Yung babae na sanay sa mga lalaking madaling sumuko, bigla niyang makikita yung isa na matibay, hindi basta bumibigay at doon siya matu-turn on. Nakakakaba sa simula, pero habang tumatagal, mas lalo niyang makikita na yung takot na dala ng disiplina mo, yun din pala ang nagbibigay ng tiwala sa kanya. Kaya ang lalaking may disiplina, parang bakal na matibay at minsan nakakasakal tingnan. Pero sa mata ng mga babaeng marunong tumingin ng malalim, yun ang lalaking worth it. Pangatlong uri, ang lalaking may tapang na may halong panganib. Ito yung tipong hindi takot sumabak sa risk. Hindi siya yung lalaking nagtatago sa likod ng iba kapag may gulo. Kung may kailangan gawin kahit pa delikado, handa siyang lumaban. Ngayon, bakit nakakatakot pero attractive? Simple lang bro. Sa kalikasan, sino ba ang umaangat? Yung may tapang. Sa utak ng babae, ang tapang ay equal sa kakayahang protektahan. Kapag nakikita nilang ang isang lalaki, kayang tumayo sa panganib, nakaka-trigger ito ng instinct na safe ako kapag siya kasama ko. Isipin mo na lang yung mga kwento ng bad boys, mga mandirigma, o kahit yung mga lalaking leader ng grupo. May aura silang delikado kasi hindi sila nagpapadikta sa takot. Yung iba natatakot lumapit. Pero yung mga babae, mas naengganyo kasi kakaiba ang presence nila. Pero bro, eto ang babala. Ang tapang na walang utak ay kahangalan. Yung tipong sugod lang ng sugod, wala ring silbi yun. Ang tunay na tapang na nakaka-attract ay yung may kasamang strategy. Kaya niyang pumasok sa laban, pero alam din niya kung kailan titigil at paano manalo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng ganitong delikadong tapang, hindi mo kailangan maging siga sa kanto o barumbado. Pwede kang magsimula sa maliliit na bagay. Kaya mong magsabi ng totoo kahit hindi ito komportable. Kaya mong ipagtanggol sarili mo kapag inaapak-apakan o kaya mong panindigan yung pinaniniwalaan mo kahit hindi ito popular. Doon makikita ng babae yung tunay na lakas. Hindi dahil lagi kang handa makipag-away, kundi dahil hindi ka madaling paatrasin ng takot. At yan ang masarap para sa kanila, yung thrill na may kasamang sense of security. Kaya kahit intimidating ang ganitong uri ng lalaki, lalo siyang nagiging attractive. Kasi sa isang mundo na puno ng takot at pag-iwas, kakaiba yung isa na handang humarap sa panganib ng may tapang at kontrol. Yun ang delikadong tapang na hindi lang basta nakakatakot, kundi nakakabighani. Pang-apat na uri, ang lalaking walang takot na mawala ang kahit sino o kahit ano. Ito yung tipong hindi kapit-tuko, hindi siya desperado. Alam niya ang halaga ng isang tao pero hindi siya gagapang para lang manatili ito sa buhay niya. Kapag umalis ka, handa siyang tanggapin yon at magpatuloy. Ngayon, bakit ito nakakatakot? Kasi karamihan ng tao lalo na sa relasyon takot mawalan, takot maiwan. Pero kapag nakatagpo ka ng lalaking hindi natitinag kahit mawala ka, parang may power siya na wala sa iba. Parang siya ang may control ng laro. At bakit attractive? Dahil ang hindi pagiging clingy ay nagpapakita ng independence at self-worth. Ang babaeng may malakas na instinct, alam niya agad kung sino ang may confidence sa sarili at sino ang umaasa lang para mabuo. Yung lalaking hindi natatakot mawalan, ibig sabihin puno na siya sa sarili niya. Hindi niya kailangan ng validation para maramdaman ang halaga niya. Psychologically, ito yung tinatawag na detachment. Kapag marunong kang mag-detach, hindi ka madaling manipulahin. At yung aura na yon sobrang nakaka-magnetize sa babae. Kasi isipin mo bro, kung lahat ng lalaking nakilala niya ay handang maghabol at magmakaawa, tapos biglang may isang lalaking chill lang hindi umaandar ang typical na tactics, niya dun siya mas naiengganyo. Pero bro, babala ulit. Hindi ibig sabihin na wala kang pake. Ang point dito ay may respeto ka sa sarili mo at hindi ka nagpapakatanga sa maling sitwasyon. May balance yan kasi kung sobrang detached ka na parang bato, baka isipin lang ng tao na wala kang empathy. Ang sikreto, alam mong may halaga ka at kapag may nawala, hindi ibig sabihin tapos ka na. Maraming lalaki ang bumabagsak dahil sa takot na mawalan. Pero yung isa na kaya magpatuloy kahit iwanan, yun ang nagiging nakaka-attract. Kaya nga nakakatakot ang ganitong uri ng lalaki kasi hindi mo siya hawak. Pero sabay, yun din ang dahilan kung bakit maraming babae ang naengganyo. Kasi hindi nila kontrolado at ang hindi makontrol, mas nagiging exciting at desirable. Panglima at huling uri, ang lalaking may madilim na karisma.
Ito yung tipong kahit hindi siya pinakagwapo o pinakayaman, may kakaibang puwersa sa presensya niya. Para bang kahit nakakatakot siya, mahirap siyang i-ignore. Yung aura niya may halong panganib pero sabay. May lambing na hindi mo maintindihan. Bakit siya nakakatakot? Kasi unpredictable siya. Hindi mo alam kung saan ka tatama, kung dadalhin ka niya sa adventure o sa kapahamakan. At yung unpredictability na yon, minsan yun ang pinaka nakaka-attract. Kung iisipin mo, eto yung mga lalaking parang kontrabida. Sa pelikula na mas gusto pa ng mga tao kaysa bida. May gravitas, may bigat, at may kakaibang charm kahit may dalang panganib. Ang tawag dito minsan ay dark charisma, pero saan nanggagaling to? Karaniwan galing ito sa pinagdaanan. Yung mga sugat sa nakaraan, nagiging parte ng personality nila. Hindi sila yung tipong perfect boy next door. May bahid ng sakit, may sugat, pero nagawa nilang gawing lakas yung madilim na parte ng buhay nila. Kaya pagkausap mo sila, ramdam mong may lalim at alam mo kung bakit attractive ito sa babae. Kasi ang babae, natural nurturer. Kapag nakatagpo sila ng lalaking may sugat, pero kaya pa ring tumayo, nagtitrigger ito ng instinct na gusto kong alagaan. Pero sabay, na-amaze sila kasi hindi siya basta-basta. Pero bro, ito ang kailangan mong tandaan. Ang madilim na karisma ay hindi fake. Hindi mo pwedeng pilitin. Nabubuo lang ito kapag pinanday ka ng tunay na karanasan, lalo na yung mahihirap at masasakit. Kaya ang sikreto dito ay hindi itago ang sugat, kundi gawing inspirasyon at parte ng kwento mo. Kaya kahit nakakatakot ang ganitong lalaki, kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng kanyang kwento, mas lalo siyang nagiging attractive. Kasi ramdam mo na hindi siya ordinaryo. At sa mundong puno ng average, ang kakaiba, yun ang kumakapit sa isip at puso ng tao. So ayan bro, napag-usapan natin yung 5 uri ng lalaki na kahit nakakatakot, mas lalo pa ring nakaka-attract. 1, yung misteryosong may lalim. 2, yung may disiplina na parang bakal. 3, yung may delikadong tapang. 4, yung walang takot na mawalan. 5, at yung may madilim na karisma, kung mapapansin mo. Lahat ng ito may iisang ugat, hindi sila madaling kontrolin. At yan ang essence ng attraction. Hindi sila predictable, hindi sila needy. At higit sa lahat, alam nila ang halaga nila. Pero tandaan bro, hindi ito tungkol sa pagiging malupit o pagiging masama. Ang tunay na dark traits ay dapat gamitin ng may maturity at respeto. Dahil kapag mali ang paggamit, pwedeng magdala ng gulo. Pero kapag tama, yun ang nagiging dahilan kung bakit tumitingala at naaakit ang mga babae. Kaya kung ikaw gusto mong ma-develop yung mga traits na ito, simulan mo sa maliit, alagaan ang sarili mo, panindigan ang salita mo, matutong huwag palaging available, at huwag kang matakot na mag-stand out. Ngayon ay, kung nagustuhan mo itong topic na to at tingin mo marami ka ring natutunan, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share mo na rin sa tropa mong kailangan makarinig ng ganitong payo. At syempre, kung gusto mo pa ng mga content na katulad nito tungkol sa stoicism, nature ng babae, at kung paano maging mas solid na lalaki, mag-subscribe ka na. At i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Ikaw bro, sa 5 uri na ito, alin ang feeling mo mas meron ka? O alin yung gusto mong ma-develop pa? I-comment mo sa baba para mapag-usapan natin. Salamat sa panonood at tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto para maging attractive. Minsan, yung madidilim na bahagi ng pagkatao mo kapag natutunan mong kontrolin, yun ang nagiging pinakamalakas mong sandata.